Pirmahan mo na yan, Solana. Huwag kang maging madrama dahil oras ang kalaban natin dito. Mamamatay ang anak mo dahil lang sa katagalan mo. Ang boses ni Nando ay walang bakas ng pag-aalala, kundi puno ng inis at pagmamadali. Sa harap ni Solana, ang kanyang asawa ay tila isang estranghero na may bitbit na hatol, hindi isang amang nagdadalamhati. Sa tabi nito, ang biyenan niyang si Aling Amalia ay nakatitig sa kanya ng matalim. Ang mga labi ay nakatikom sa isang linyang puno ng panghuhusga. Tila ba ang bawat hininga ni Solana ay isang kasalanan sa pamilya Roxas. Sa mga sandaling iyon, ang mga kamay ni Solana ay nanginginig habang yakap-yakap ang isang maliit at bilog na kahon. Sa loob niyon ay isang strawberry cake na binili niya mula sa huling sentimo ng pinagpaguran niya sa paglalaba ng 50 kilong damit simula pa noong 3 ng madaling araw. Ang tamis ng frosting na dahan-dahang natutunaw dahil sa tindi ng sikat ng araw sa Maynila ay tila sumasakal sa kanyang lalamunan. Kanina lamang, ang tanging dalangin niya ay makitang umihip ng kandila ang kanyang 7 taong gulang na si Mateo. Ngunit ngayon, sa halip na party hat at mga lobo, isang puting papel na puno ng mga teknikal na salita ang inihahain sa kanyang harapan sa gitna ng malamig at amoy gamot na pasilyo ng ospital. Sabi ng doktor, kailangan ni Mateo ng transplant. Si Nando, bilang ama, ay handang ibigay ang bahagi ng kanyang atay para mabuhay ang apo ko. Pero kailangan ng pirma mo bilang asawa at ina. Ano ba, Solana? Gusto mo bang mamatay ang sarili mong anak? Ang bawat salita ni Aling Amalia ay tila mga patalim na ibinabaon sa dibdib ni Solana. Hindi makapagsalita si Solana. Ang kanyang paningin ay lumalabo dahil sa mga luhang pilit niyang pinipigilan. Ang kanyang katawan ay tila nawawalan ng lakas. Ang tuhod ay nanginginig habang ang malamig na semento ng ospital ay tila humihigop sa nalalabi niyang init. Pakiramdam niya ay may kung anong malaking bato ang nakadagan sa kanyang paghinga. Ang mga titik sa papel ay nagsasayaw sa kanyang paningin, ngunit ang tanging nababasa niya ay ang pangalan ni Mateo at ang salitang emergency. Sa kanyang isipan, ang tanging mahalaga ay ang dugong nagdurugtong sa kanila ng kanyang anak. Dahan-dahang binitawan ni Solana ang kahon ng cake sa upuan sa tabi niya. Ang marahang paglapag niyon ay hindi lumikha ng tunog, ngunit sa pandinig ni Solana, tila ba yun na ang huling hininga ng kanyang mga pangarap. Kinuha niya ang ballpen mula sa kamay ni Nando. Ang balat ng kanyang asawa ay tuyo at malamig. Walang anumang init ng pag-ibig na dati niyang nararamdaman. Sa bawat hagod ng kanyang pirma, tila ba tinitistis ang sarili niyang laman. Hindi niya alam na sa bawat kurba ng kanyang pluma, hindi lamang ang kaligtasan ni Mateo ang kanyang pinipirmahan. Kasabay nito, nakataya rin ang kanyang sariling buhay at ang madugong negosyong itinayo ng mga tinawag niyang pamilya. Nang matapos ang huling titik, kinuha agad ni Nando ang papel nang may bilis na tila ba nagnakaw ng ginto. Walang yakap, walang halik, walang salitang magiging maayos ang lahat. Tumalikod ang mag-ina at mabilis na naglakad patungo sa silid ng operasyon. Iniwan si Solana na nakatayo sa gitna ng pasilyo, mag-isa sa ilalim ng aandap-andap na ilaw ng ospital. Napatingin si Solana sa kanyang mga kamay. Bakit tila ba may bahagi ng kanyang hininga ang unti-unting nawawala? Bakit ang hapdi sa kanyang tagiliran na kanina pa niya nararamdaman simula nang siya ay biglang himatayin sa bahay bago dalhin dito, ay tila ba nagiging isang malalim at madilim na hukay? Sa gitna ng katahimikan ng pasilyo, isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang naguguluhang isipan. Hanggang kailan ba dapat manatiling bulag ang isang ina sa ngalan ng pag-ibig bago niya mapagtanto na ang mga taong nangako sa kanyang poprotekta sa kanya ang siya palang unang magsasakripisyo sa kanya sa dambana ng kasakiman?
Wala na ang anak mo, Solana. Kaya wag mo nang balak na gumawa ng eksena rito dahil hindi iyon makakatulong sa katahimikan ng kanyang kaluluwa. Ang mga salitang iyon ni Aling Amalia ay tila isang malamig na buhos ng tubig sa gitna ng nag-aapoy na lagnat ni Solana. Dahan-dahang iminulat ni Solana ang kanyang mga mata, ngunit ang puting kisame ng ospital ay tila umiikot at bumabagsak sa kanya. Ang amoy ng disinfectant at ang tuyot na hangin mula sa aircon ay tila lason na humahalo sa bawat paglanghap niya. Masakit ang kanyang katawan, ngunit ang hapdi sa kanyang kanang tagiliran ay tila isang buhay na baga na idinidikit sa kanyang balat. Sinubukan niyang bumangon, ngunit ang bawat galaw ay nagdudulot ng matinding kirot na gumuguhit hanggang sa kanyang gulugod. Napahawak siya sa malambot na sapin ng hospital bed. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa tela habang pilit na inaalala ang mga huling sandali bago siya nawalan ng malay. Ang pirma, ang papel, ang nakatunaw na strawberry cake. Nasaan si Mateo? Ang boses ni Solana ay halos isang bulong lamang, basag at puno ng takot. Nasaan ang anak ko? Sabi niyo magiging maayos ang lahat pagkatapos ng operasyon. Lumapit si Aling Amalia sa gilid ng kama. Ang kanyang muka ay walang bakas ng habag. Sa halip, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkairita. Tila ba ang pagtatanong ni Solana ay isang malaking istorbo sa kanya. Inayos niya ang suot na perlas na hikaw bago muling nagsalita ng may awtoridad. Hindi kinaya ng katawan ng bata, Solana. Mahina ang puso niya at sabi ng doktor, masyado nang huli ang lahat. Namatay siya sa gitna ng transplant. Walang pag-aalinlangan ang boses ng matanda, parang nagbabasa lang ng listahan ng mga bibilin sa palengke. At si Nando? Ang anak ko ay kasalukuyan pang nagpapagaling sa kabilang kwarto dahil ibinigay niya ang lahat para sa anak niyo. Pero ikaw na ina, wala kang ginawa kundi magdala ng malas sa pamilyang ito simula nang pumasok ka. Parang tumigil ang mundo ni Solana. Ang salitang namatay ay tila isang banyagang tunog na tumanggi ang kanyang isip na intindihin. Paano? Paanong ang 7 taong gulang na batang puno ng buhay kaninang umaga ay isa na lamang alaala ngayon? Ang kanyang sinapupunan ay tila kumukulo sa sakit, isang pakiramdam ng kawalan na hindi lamang emosyonal, kundi pisikal. Dahan-dahang ibinaba ni Solana ang kanyang kamay sa kanyang tagiliran, doon sa bahaging may makapal na benda. Ang hapdi roon ay kakaiba. Parang may kung anong bahagi ng kanyang pagkatao ang puwersahang binunot. Appendicitis, ang sabi sa kanya ni Nando, bago siya isalang sa operasyon kasabay ni Mateo. Isang mabilis na procedure lang daw para matanggal ang pamamaga habang inaasikaso ang transplant ng anak nila. Ngunit bakit tila ba ang buong pagkatao niya ang nawalan ng bigat? Huwag kang iiyak ng malakas, Solana. Isipin mo ang hiya ng pamilya Roxas. Ang boses ni Aling Amalia ay naging mas matalas. Lumapit siya at hinawakan ng mahigpit ang balikat ni Solana. Ang kanyang mga kuko ay tumatagos sa manipis na hospital gown. Utang mo ang buhay mo sa amin. Kung hindi dahil sa pamilyang ito, baka kung saan ka na pinulot. Ngayong wala na si Mateo, ang tanging magagawa mo ay pagsilbihan ng asawa mo at ako bilang kabayaran sa lahat ng ginastos namin sa batang iyon. Huwag kang gagawa ng ingay dahil ang espiritu ni Mateo ay hindi matatahimik kung malalaman niyang naging pasaway ang kanyang ina. Hindi na nakasagot si Solana. Ang kanyang mga luha ay tahimik na dumaloy. Bumabasa sa maputla niyang pisngi hanggang sa mabasa ang unan. Wala siyang lakas na makipagtalo. Ang kanyang diwa ay tila nakalutang sa gitna ng isang madilim na karagatan, pilit na humahawak sa imahe ng tawa ni Mateo. Sa kanyang isipan, nararamdaman pa rin niya ang maliit na kamay ng anak na humahawak sa kanyang daliri. Isang masakit na paalaala
na ang bawat pintig ng kanyang puso ngayon ay isang malupit na biyahe patungo sa isang buhay na wala na ang kanyang dahilan. Sa gitna ng kanyang pananahimik, isang maliit na pagdududa ang nagsimulang kumiliti sa sulok ng kanyang isipan, isang pakiramdam na may mas malalim pang lihim na nakatago sa likod ng mga malamig na mata ng kanyang biyenan. Bakit tila hindi man lang bakas ang lungkot sa mukha ni Nando nang huli niya itong makita? At bakit ang sugat sa kanyang tagiliran ay tila ba hindi lamang isang simpleng operasyon, kundi isang permanenteng marka ng isang bagay na ninakaw sa kanya nang hindi niya nalalaman na balik lamang ang diwa ni Solana nang marinig niya ang tunog ng pagbukas ng pinto. Isang doktor ang pumasok, hindi tumitingin sa kanyang mga mata at mabilis na tiningnan ang kanyang chart. "Mabuti at gising ka na, Mrs. Roxas," sabi ng doktor sa isang tonong tila nagmamadali. "Maayos ang naging procedure. Kailangan mo lang magpahinga ng matagal. Huwag mong kakalimutan na ang sakripisyong ginawa niyo ay para sa ikabubuti ng lahat." Nang lumabas ang doktor, naiwan ang katahimikan na tila ba may ibinubulong na panganib. Tiningnan ni Solana ang bintana kung saan ang dilim ng gabi ay nagsisimula nang lumamon sa lungsod. Sa ilalim ng kanyang hininga, isang pangalan ang kanyang binigkas ng may pait na hindi kailanman mabubura ng panahon. "Mateo, anak ko, huwag kang tumitig sa akin ng ganyan, Solana. Hindi nakukuha sa pag-iyak ang pambayad sa mga utang na iniwan mo sa pamilyang ito. Kung talagang mahal mo ang anak mo, magtrabaho ka para gumaan ang kanyang paglalakbay sa kabilang buhay." Ang boses ni Aling Amalia ay tila isang latigo na humahagupit sa pagkatao ni Solana. Isang linggo pa lamang ang nakakalipas simula nang ilibing si Mateo. At kahit hindi pa lubos na naghihilom ang hiwa sa kanyang tagiliran, sa pilitan na siyang pinauwi at pinabalik sa gawaing bahay. Ang bahay na dati ay puno ng tawanan ng kanyang anak ay tila naging isang malaking kabaong na gawa sa semento at lamig. Nakaluhod si Solana sa magaspang na sahig ng sala. May hawak na basahan na basang-basa ng tubig na hinaluan ng mabisang panlinis. Sa bawat kuskos niya, isang matalim na kirot ang gumuguhit mula sa kanyang hong patungo sa kanyang dibdib. Pakiramdam niya ay may mga karayom na tumutusok sa kanyang mga tahi, ngunit hindi siya pwedeng tumigil. Nakatayo sa kanyang likuran ang kanyang biyenan. Hawak ang isang pamayipay at masusing binabantayan ang bawat galaw niya. "Yung sulok, Solana, may alikabok pa riyan. Kay tamad mong babae ka, kaya siguro hindi ka biniyayaan ng mahabang buhay para sa anak mo." Dagdag pa ni Aling Amalia, habang humihigop ng mainit na tsaa. "Opo, Inay." Halos pabulong na sagot ni Solana. Ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na nadarang sa apoy. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang itanong kung bakit kailangang maging ganito kalupit ang tadhana. Ngunit ang bawat salita ay nananatiling nakabara sa kanyang lalamunan. Ang utang na loob na paulit-ulit na isinusumbat sa kanya ay tila isang kadena na nakapulupot sa kanyang leeg, hinihigpitan sa bawat pagkakataon na susubukan niyang lumaban. Nang matapos ang paglilinis sa sala, dahan-dahang tumayo si Solana habang sapo ang kanyang tagiliran. Ang kanyang paningin ay saglit na nagdilim, ngunit pilit niyang pinatatag ang kanyang sarili. Lumakad siya patungo sa pinto ng silid ni Mateo. Gusto lang niyang madama ang amoy ng kanyang anak, kahit isang saglit lang. Gusto niyang yakapin ang unan na huling hinigaan ng bata. Ngunit bago pa man niya mahawakan ang doorknob, mabilis na humarang si Aling Amalia. Ang mukha ng matanda ay naging mas nakakatakot. Ang mga mata ay nanlilisik sa galit. "Saan ka pupunta? Sinabi ko na sa'yo, bawal kang pumasok dyan. Ang marumi mong aura ay makakasama sa katahimikan ng kwartong yan. Nakandado na ang pinto at ako lamang ang may hawak ng susi. Maglaba ka na doon sa likod. May 3 planggana ng maruruming damit si Nando na kailangang matapos bago lumubog ang araw. Pero Inay, kahit sandali lang po, gusto ko lang makita ang mga laruan ni Mateo." Pagmamakaawa ni Solana
Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nakikiusap. Wala kang karapatan. Isang malakas na hampas ng pamaypay sa braso ni Solana ang naging tugon ni Aling Amalia. Ang isang inang hindi nagawang protektahan ang kanyang anak ay walang karapatang humawak sa kanyang mga alaala. Umalis ka na riyan. Yumuko si Solana at dahan-dahang lumakad patungo sa likod bahay. Ang bawat hakbang ay tila paglakad sa ibabaw ng nagbabagang uling. Sa labas, ang init ng araw ay tila nakikisimpatya sa hapdi ng kanyang nararamdaman. Naupo siya sa isang mababang bangko sa harap ng mga plangganang puno ng damit. Ang tunog ng tubig na bumubuhos mula sa gripo patungo sa timba ay tila isang malungkot na kanta sa gitna ng katahimikan ng hapon. Habang nagkukuskos ng isang mamahaling polo shirt ni Nando, napansin ni Solana ang isang maliit na bagay na nahulog mula sa bulsa nito. Isang piraso ng papel na tila isang resibo. Dahan-dahan niya itong binuklat. Ang kanyang puso ay biglang tumibok nang mabilis nang mabasa ang nakasulat. Isang mamahaling restaurant sa Makati, may petsang 3 araw matapos ang libing ni Mateo. At ang halaga ng kinain ay katumbas na ng 3 buwan nilang upa sa bahay. Hindi ba't sabi ni Nando ay kailangan niyang magtrabaho sa malayo para makabayad sa mga utang sa ospital? Bakit siya nasa isang marangyang lugar sa gitna ng kanilang pagdadalamhati? Nabalik lamang ang diwa ni Solana nang marinig ang tunog ng pagbukas ng gate. Hindi si Nando ang pumasok, kundi isang lalaking nakabarong at may bitbit na briefcase. Ang lalaki ay saglit na tumingin kay Solana. May bakas ng pagtataka at habag sa kanyang mga mata bago dumiretso sa loob ng bahay para hanapin si Aling Amalia. Sino ang lalaking yun? At bakit tila may kung anong lihim na pilit itinatago ang mga dingding ng bahay na ito mula sa kanya? Ang hapdi sa kanyang tagiliran ay tila muling kumirot. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lamang ito dahil sa tahi. May isang kutob na nagsisimulang mabuo sa kanyang isipan. Isang madilim na hinala na ang kamatayan ni Mateo ay hindi lamang isang aksidente, kundi isang bahagi ng isang mas malaki at mas tuso na plano. Wala kang pakialam kung saan ko ginagastos ang pera ko, Solana. Matuto kang lumugar dahil palamunin ka lang sa bahay na ito. Ang boses ni Nando ay tila isang matigas na pader na humarang sa tangka ni Solana na humingi ng paliwanag. Kararating lang ni Nando sa bahay, suot ang isang mamahaling polo shirt na halatang bago at bumabalingasay ang amoy ng mamahaling pabango. Isang halimuyak na hindi kailanman nagmula sa kanilang maliit na banyo. Habang si Solana ay amoy sabon at pawis, mula sa maghapong paglalaba, ang asawa niya ay tila isang taong galing sa isang marangyang pagdiriwang, hindi mula sa pagtatrabaho para sa pambayad ng utang. Nanginginig ang mga kamay ni Solana habang hawak ang gusot na resibo na nakuha niya sa bulsa ng polo ni Nando kanina. Hindi sa nangingialam ako, Nando, pero sabi mo, wala tayong pambayad sa kuryente. Sabi mo, kailangang magtipid dahil baon tayo sa utang sa ospital ni Mateo. Pero bakit ganito? Bakit libo-libo ang ginastos mo sa isang hapunan lang? Dahan-dahang lumapit si Nando sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Hindi ito ang asawang nakilala ni Solana noong sila ay nagsisimula pa lamang. Ang lambing sa kanyang boses ay napalitan ng isang mapang-uring tono na tila ba ang tingin niya kay Solana ay isang basahang madumi. Ginamit ko ang perang iyon para sa pakikipag-usap sa mga kliyente. Paano ako makakakuha ng trabaho kung mukha akong pulubi na katulad mo? Hinablot ni Nando ang resibo mula sa kamay ni Solana at mabilis itong pinunit-punit bago isinabog sa mukha ng kanyang asawa. Huwag mo akong igaya sa'yo na walang alam gawin, kundi ang umiyak at magmukhang kaawa-awa. Kung hindi dahil sa akin, baka nasa kalsada ka na ngayon. Sa bawat piraso ng papel na bumabagsak sa sahig, tila ba ang dignidad ni Solana
ay unti-unti ring nadudurog. Ang hapdi sa kanyang tagiliran ay tila tumitibok ng mabilis, isang paalala ng kanyang pisikal na kahinaan sa harap ng ganitong kalupitan. Napasandal siya sa lababo, ang kanyang mga daliri ay humawak ng mahigpit sa gilid ng semento upang hindi siya tuluyang matumba. Pumasok si Aling Amalia sa kusina, bitbit ang isang baso ng gatas. Nakita niya ang eksena, ngunit sa halip na awatin ang kanyang anak, ay lalo pa itong gatungan. Ayan na naman ba ang drama mo, Solana? Napakawalang utang na loob mong babae ka. Ang anak ko ay nagpapakahirap magtrabaho para sa atin. Tapos ikaw ay may gana pang mag-imbestiga? Imbes na pagsilbihan mo ang asawa mo, binibigyan mo pa ng sakit ng ulo. Inay, gusto ko lang naman malaman ang totoo. Pabulong na sagot ni Solana. Ang kanyang mga luha ay muling nagsimulang pumatak. Ang totoo ay palamunin ka rito, sigaw ni Aling Amalia. At kung hindi ka titigil sa pag-uusisa, baka gusto mong sumunod sa anak mo sa sementeryo para doon ka magreklamo. Tumalikod si Nando at naglakad palabas ng kusina. Ngunit bago siya tuluyang mawala, narinig ni Solana ang muling pagtunog ng doorbell. Ang lalaking nakabarong kanina ay naroon pa rin sa labas ng gate. Tila may hinihintay. Nakita ni Solana mula sa maliit na siwang ng bintana na lumabas si Nando at mabilis na nakipagkamay sa lalaki. May iniabot na isang makapal na envelope ang lalaki kay Nando na mabilis namang itinago ng huli sa loob ng kanyang jacket. Ang bawat pintig ng puso ni Solana ay tila may kasamang kaba na hindi niya maipaliwanag. Sino ang lalaking iyon? At bakit tila may lihim na transaksyon na nagaganap sa gitna ng kanilang sinasabing kahirapan? Sa gitna ng katahimikan ng kusina, habang ang anino ni Aling Amalia ay nakamasid sa kanya, napansin ni Solana ang isang maliit na bagay sa ilalim ng refrigerator. Yumuko siya ng bahagya, kahit masakit ang kanyang tahi, at dinampot ito. Isa itong maliit na gulong ng toy car, ang paboritong laruan ni Mateo. Ang paghawak sa maliit na plastik na yon ay tila isang kuryenteng gumising sa kanyang natutulog na lakas. Ang kanyang anak ay wala na, ngunit ang mga bakas ng kasinungalingan sa bahay na ito ay unti-unting nagiging mas malinaw. Isang tanong ang hindi mawala sa kanyang isipan. Bakit tila mas yumayaman ang kanyang asawa sa gitna ng kanilang pagkawala ng anak? Nabalik lamang ang diwa ni Solana nang marinig ang matalim na boses ni Aling Amalia mula sa likuran niya. Anong ginagawa mo riyan? Magluto ka na. Gusto ni Nando ng sinigang na baboy? Siguraduhin mong masarap iyan kung ayaw mong matulog sa labas ng bahay ngayong gabi. Diyos ko, kung kasalanan ang magduda sa mga taong tinuring kong pamilya, patawarin niyo po ako. Pero bakit tila mas masakit pa ang bawat hininga ko kaysa sa sugat na iniwan ng operasyon? Nakaluhod si Solana sa malamig na sahig ng lumang simbahan, ang tanging lugar kung saan hindi siya nararating ng matatalim na salita ni Aling Amalia. Ang amoy ng natutunaw na kandila at insenso ay humahalo sa amoy ng pawis at sabon sa kanyang mga palad. Sa harap ng altar, habang nakatitig sa nag-iisang liwanag ng mitya, ramdam ni Solana ang bawat pintig sa kanyang kanang tagiliran. Ang hapdi ay tila isang buhay na nilalang na pilit kumakawala mula sa ilalim ng kanyang balat. Sinubukan niyang tumayo, ngunit ang kanyang pandinig ay biglang napuno ng ingay at ang kanyang paningin ay nagmistulang telon na dahan-dahang nagdidilim. Napahawak siya sa sandalan ng kahoy na upuan. Ang kanyang mga kuko ay kumapit ng mahigpit upang pigilan ang pagbagsak. Sa gitna ng kanyang pagkahilo, naramdaman niya ang isang matibay na kamay na sumalo sa kanyang siko. Solana, ikaw ba yan? Anong nangyari sa'yo? Ang boses na yon ay pamilyar. Mababa, puno ng pag-aalala, at may himig ng nakaraan. Dahan-dahang itinaas ni Solana ang kanyang paningin at nakita ang mukha ni Jomari.
Ang dating batang payat na kaibigan niya sa probinsya ay isa na ngayong ganap na lalaki. Maayos ang pananamit at may matatalinong mata sa likod ng kanyang salamin. Ngunit sa likod ng kanyang profesional na anyo, naroon pa rin ang dati nitong pagmamalasakit na matagal nang hindi nararanasan ni Solana. Jomari. Halos hindi lumabas ang tinig ni Solana. Nahihiya siyang makita nito sa ganitong kalagayan, payat, maputla, at mukhang matandang maagang pinaglumaan ng panahon. Masyado kang maputla, Solana. Pawis na pawis ka kahit malamig dito sa loob. Halika, maupo ka muna. Malumanay na sabi ni Jomari habang inaalalayan siyang maupo sa pews. Pinanood ni Jomari ang bawat galaw ni Solana, lalo na ang madalas nitong paghawak sa kanyang tagiliran. Bilang isang abogado, sanay si Jomari na magbasa ng mga kilos na hindi sinasabi ng bibig. Nabalitaan ko ang tungkol kay Mateo. Condolence, Solana. Pasensya ka na at hindi ako nakapunta sa libing. Nasa labas ako ng bansa para sa isang kaso. Pagpapatuloy ni Jomari, ang kanyang boses ay tila isang mainit na kumot sa gitna ng ginaw na nararamdaman ni Solana. Salamat, Jomari. Siguro ay hanggang doon na lang talaga ang hiram na buhay ng anak ko. Pilit ang nangiti ni Solana, ngunit ang kanyang mga mata ay nagsusumamo ng katotohanan. Tinitigan siya ni Jomari ng matagal. Nabalitaan ko rin ang tungkol sa operasyon niyo ni Nando. Sabi nila, nagkaroon ka raw ng emergency appendicitis habang isinasagawa ang transplant ni Mateo. Solana, saang ospital ba yon? Bakit parang ang bilis ng mga pangyayari? Naguluhan si Solana sa sunod-sunod na tanong ni Jomari. Sa St. Jude General Hospital, malapit sa kanto ng avenida. Bakit mo na itanong? Bahagyang kumunot ang noo ni Jomari, isang ekspresyong nagpahiwatig ng malalim na pag-iisip. Wala lang. May mga naririnig lang ako tungkol sa ospital na yon. Mga usap-usapan tungkol sa mga peking record at mabilisang operasyon para sa mga mayayamang kliyente. Solana, itago mo itong card ko. Kung kailangan mo ng tulong, kahit ano, huwag kang mag-atubiling tumawag sa akin. Dahan-dahang kinuha ni Solana ang maliit na puting card. Ang paghawak sa papel na yon ay tila paghawak sa isang tali na magliligtas sa kanya mula sa isang malalim na balon. Ngunit sa kanyang isipan, naroon pa rin ang boses ni Aling Amalia na nagpapaalala ng kanyang utang na loob. Salamat, Jomari, pero maayos naman ako. Pinagkakatiwalaan ko si Nando. Asawa ko siya. Tumayo si Jomari, ngunit bago siya lumakad palayo, lumingon siya muli kay Solana. Ang pagtitiwala ay dapat ibinibigay sa taong karapat-dapat, Solana, hindi dahil sa obligasyon, kundi dahil sa katotohanan. Mag-ingat ka. Naiwan si Solana na nakatitig sa likod ni Jomari hanggang sa tuluyan itong mawala sa pinto ng simbahan. Ibinaling niya ang kanyang tingin sa card na hawak niya. Bakit tila ang bawat salita ni Jomari ay nagbubukas ng isang sugat na mas masakit pa kaysa sa hiwa sa kanyang katawan? Bakit ang pangalan ng ospital ay tila naging isang madilim na anino sa kanyang alaala? Sa gitna ng katahimikan, naramdaman ni Solana ang isang malakas na pintig sa kanyang tagiliran. Isang matalas na kirot na tila nagsasabing may isang bagay na wala na roon. Isang bagay na higit pa sa appendix at isang katotohanang pilit na ibinabaon ng mga taong pinagkakatiwalaan niya. Bakit tila ang bawat dasal niya ngayon ay hindi na tungkol sa pag-asa, kundi tungkol sa paghiling na huwag sanang maging totoo ang kanyang mga hinala. Huwag mong subukang silipin ang mga bagay na hindi para sa iyong mga mata, Solana. Ang pag-uusisa ay tanda ng kawalan ng tiwala, at ang kawalan ng tiwala ay isang kasalanan sa pamilyang nagpapakain sa iyo. Ang boses ni Aling Amalia ay parang kaskas ng tuyong kawayan sa gitna ng gabi, matalim, nakakangilo, at puno ng banta. Nahuli niya si Solana na nakatayo sa likod ng kurtina ng kusina, habang ang mga mata nito ay nakapako sa labas ng gate.
Doon, sa ilalim ng aandap-andap na ilaw ng poste, muling naroon ang lalaking nakabarong na nakita ni Solana noong nakaraang araw. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lamang envelope ang iniabot nito kay Aling Amalia. May bit-bit din itong isang kulay tsokolating bag na mukhang mabigat at puno ng mga dokumento. Nanginginig ang mga daliri ni Solana habang hinihigpitan ang hawak sa basahan. Ang kanyang tuhod ay nananakit mula sa maghapong paglilinis ng mga putik na iniwan ng ulan sa beranda. Inay, itatanong ko lang po sana kung kailangan nyo ng tulong sa mga gamit na yan. Pabulong na sagot ni Solana. Ang kanyang tingin ay nanatiling nakayuko upang hindi makita ng matanda ang takot sa kanyang mga mata. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Ang kailangan ko ay tapusin mo ang paglilinis sa bodega. Huwag kang tatigil hanggat hindi kumikinang ang bawat sulok niyon. Singhal ni Aling Amalia habang mabilis na itinatago ang bag sa likod ng kanyang katawan. Pagkatapos ay dumiritso ang matanda sa kanyang kwarto at narinig ni Solana ang mabilis na pag-ikot ng susi sa pinto. Dahan-dahang huminga ng malalim si Solana. Ang bawat hangin na pumapasok sa kanyang baga ay tila may kasamang alikabok ng hinala. Bakit kailangang maging ganoon kailap ang kanyang biyenan? Bakit ang bawat pagdating ng lalaking iyon ay nagdudulot ng kakaibang tensyon sa bahay? Habang naglalakad patungo sa bodega, nadaanan ni Solana ang kwarto ni na Aling Amalia. Bahagyang nakabukas ang pinto, isang pagkakataon na bihirang mangyari. Hindi niya napigilan ang kanyang sarili. Lumapit siya ng dahan-dahan. Ang kanyang mga hakbang ay tila mga aninong walang tunog sa ibabaw ng sahig. Mula sa siwang, nakita niya si Aling Amalia na nakaupo sa gilid ng kama. Nakakalat sa harap nito ang mga bundle ng tig-1,000 piso. Napakarami. Tila ba isang bundok ng pera na hindi kayang kitain ng isang ordinaryong manggagawa sa loob ng maraming taon. At sa gitna ng mga perang iyon, may isang litrato. Isang litrato ng isang babaeng maganda, nakasuot ng mamahaling alahas at may kargang isang bata. Naramdaman ni Solana ang mabilis na pagkabog ng kanyang dibdib. Bakit tila pamilyar ang bata sa litrato? Bakit ang mga mata nito ay tila nagpapaalala sa kanya kay Mateo? Bago pa siya makalapit ng husto, narinig niya ang boses ni Nando mula sa sala. Inay, nariyan na ba ang padala ni Catalina? Catalina. Ang pangalang yon ay tila isang kidlat na tumama sa isipan ni Solana. Sino si Catalina? Bakit siya nagpapadala ng ganito kalaking halaga ng pera? At bakit tila ang pangalang iyon ay may kapangyarihang magpabago sa mood ng kanyang asawa mula sa pagiging iritable patungo sa pagiging masigla? Mabilis na bumalik si Solana sa kusina. Ang kanyang puso ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Kinuha niya ang timba ng tubig at nagsimulang kuskusin ang sahig ng buong lakas. Kahit na ang hapdi sa kanyang tagiliran ay tila sumisigaw na sa sakit. Ang bawat kuskus niya ay tila isang pagtatangkang burahin ang mga madidilim na kaisipang bumabalot sa kanya. Ang pera, ang lalaking nakabarong, ang pangalang Catalina, at ang katahimikan ng kanyang anak na si Mateo sa sementeryo. Lahat ng ito ay tila mga piraso ng isang puzzle na unti-unting nabubuo sa kanyang isipan. Ngunit ang larawang lumalabas ay isang bagay na kinatatakutan niyang harapin. Sa gitna ng kanyang pagtatrabaho, isang patak ng luha ang humalo sa tubig sa timba. Isang tanong ang paulit-ulit na humahabol sa kanyang diwa. Kung ang pamilyang ito ay baon sa utang, saan nanggagaling ang ganito kalaking halaga? At ano ang kapalit ng bawat 1,000 pisong hawak ni Aling Amalia sa mga sandaling ito? Nabalik lamang ang kanyang atensyon nang marinig niya ang tunog ng pagtawa ni Nando mula sa loob ng kwarto ni Aling Amalia. Isang tawang puno ng kagalakan, isang tawang walang bakas ng pait para sa anak na kamamatay pa lamang. Ang tunog na yon ay tila isang kutsilyong humihiwa sa natitirang tiwala ni Solana.
Salamat sa atay ng batang yun, Nando. Kung hindi dahil sa sakripisyo ng anak mo, baka wala na rin ang anak ko ngayon. At sa bato ng asawa mo, sulit ang bawat milyong ibinayad ko sa inyo ni Amalia. Ang boses ng babae ay malambing, parang musika na humahalo sa ihip ng hanging hapon sa marangyang subdibisyon na yon. Ngunit para kay Solana, ang bawat salitang binitawan nito ay tila mga asidong tumatagas sa kanyang pandinig. Sinusunog ang bawat himaymay ng kanyang pagkatao. Nakatayo si Solana sa likod ng malalagong halaman sa garden ng isang mansyon. Bit-bit ang basket ng mga mamahaling labada na ipinahatid sa kanya ni Aling Amalia. Pinunasan niya ang pawis sa kanyang noo, hindi alintana ang hapdi sa kanyang tagiliran, hanggang sa marinig niya ang tawang pamilyar, ang tawa ng kanyang asawa. Wala yon, Catalina. Sabi ko naman sa'yo, gagawin ko ang lahat para sa'yo at sa bata. Si Mateo? Maikli lang talaga ang hiram na buhay ng batang yon. At si Solana? Napaka-uto-uto nun. Akala niya talaga ay appendicitis ang inopera sa kanya. Hindi niya alam na ang isang bato niya ay nasa loob na ng katawan mo ngayon. Ang basket ng mga damit ay dahan-dahang nadulas mula sa mga kamay ni Solana. Walang ingay ang pagbagsak niyon sa malambot na damuhan, ngunit sa loob ng dibdib ni Solana may isang malakas na pagsabog na wumasak sa huling bakas ng kanyang pagiging tao. Ang mundo ay tila huminto sa pag-ikot. Ang sikat ng araw na kanina ay nakakapaso, ay biglang naging kasing lamig ng yelo. Nasilip niya mula sa siwang ng mga dahon si Nando, ang lalaking pinangakuan niyang mamahalin habang buhay. Nakasuot ito ng mamahaling sutana, nakaupo sa isang selyadong silya sa tabi ng isang babaeng napakaganda, si Catalina. Sa harap nila, isang batang lalaki na halos kasing edad ni Mateo ang masayang tumatakbo sa damuhan. Ang batang iyon ay mukhang malakas, masigla at puno ng buhay. Isang buhay na ninakaw mula sa kanyang sariling anak. Nararamdaman ni Solana ang unti-unting paninigas ng kanyang mga daliri. Ang kanyang lalamunan ay tila punong-puno ng bubog. Bawat paglunok ay nagdudulot ng hapdi. Hindi niya magawang sumigaw. Hindi niya magawang umiyak. Ang sakit ay masyadong malalim para sa mga luha. Ang bawat piraso ng kanyang sakripisyo, ang paglalaba, hanggang madaling araw, ang pagtitiis sa matatalim na salita ni Aling Amalia, ang pagkawala ni Mateo. Lahat ng yon ay isa palang malaking negosyo. Isang transaksyon kung saan ang kanyang laman at ang dugo ng kanyang anak ang naging kabayaran para sa karangyaan ng iba. Alam mo, Nando, ang galing niyo ni Amalia. Pagpapatuloy ni Catalina habang hinahaplos ang braso ni Nando. Ang galing niyo maglaro ng damdamin. Utang na loob. Yun ang pinakamabisang lason para sa mga taong katulad ni Solana. Hanggang ngayon ba ay naniniwala pa rin siyang kailangan niyang magbayad ng utang sa inyo? Oo naman, sagot ni Nando nang may halong pangungutya. Kahit mamatay sa pagtatrabaho ang babaeng yon, hindi niya mararamdamang sapat ang ginagawa niya. Ganoon siya katanga. Sa mga sandaling iyon, ang hapdi sa tagiliran ni Solana ay tila nagbago. Hindi na ito kirot ng sugat na hindi pa hilom. Ito ay naging isang matalas at malamig na galit. Ang kanyang appendectomy ay isang kasinungalingan. Ninakawan siya ng organo habang siya ay walang malay, habang ang kanyang anak ay unti-unting pinapatay para sa atay nito. Ang ospital, ang doktor, ang kanyang asawa at ang kanyang biyenan, lahat sila ay mga mamamatay tao. Dahan-dahang umatras si Solana, ang kanyang mga hakbang ay tila isang aninong lumalayo sa liwanag. Hindi siya pwedeng magpakita ngayon, hindi sa ganitong kalagayan. Ang bawat selula sa kanyang katawan ay sumisigaw ng katarungan, ngunit alam niyang sa harap ng yaman ni Catalina at kapangyarihan ni Nando, siya ay isang langgam lamang na madaling pilitin. Habang naglalakad siya palabas ng subdibisyon, ang bawat mukhang nakikita niya
ay tila nagiging mukha ng isang demonyo. Ang hangin ng Maynila ay tila naging kasing itim ng uling. Sa kanyang isipan, naririnig niya ang huling tinig ni Mateo na tumatawag sa kanya sa ospital. Ngayon ay alam na niya kung bakit hindi siya tinitingnan ng doktor sa mga mata. Ngayon ay alam na niya kung bakit laging nakakandado ang kwarto ni Mateo. Nabalik lamang ang kanyang ulirat nang makarating siya sa isang madilim na eskinita malapit sa kanilang bahay. Napasandal siya sa pader, ang kanyang mga kamay ay nakakuyom hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa kanyang palad. Isang pangalan ang tanging nangingibabaw sa kanyang isipan. Isang pangalan na ngayon ay hindi na simbolo ng pag-ibig, kundi ng kamatayan. Nando, ang kanyang boses ay isang bulong na puno ng lason. Ang Solana na pumasok sa mansyong yon ay namatay na kasama ng kanyang basket ng mga damit. Ang Solanang lumabas ay isang babaeng wala ng takot, wala ng luha, at wala ng ititira para sa mga taong kumuha ng lahat sa kanya. Paano magagawang magpatawad ng isang ina kung ang mismong pintig ng kanyang puso ay nanggagaling sa isang katawang pinagpira-piraso ng kasakiman? Isang tanong ang nananatiling nakabitin sa hangin habang ang anino ni Solana ay unti-unting nilalamon ng paparating na dilim. Ilang buhay pa ang kailangang masira bago matapos ang utang na loob na ito. Late ka na naman, Solana. Ang bagal-bagal mong kumilos, parang hindi ka pinapakain dito. Saan mo dinala ang mga nilabhan mo? Bakit wala kang bitbit pag-uwi? Ang boses ni Aling Amalia ay tumama sa likod ni Solana pagpasok niya sa pinto. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi yumuko si Solana. Hindi siya humingi ng paumanhin. Ang kanyang katawan ay tila isang hungkag na kawayan. Walang laman, walang nararamdaman, kundi ang hagupit ng malamig na hangin sa kanyang kalooban. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang mga kamay sa gilid. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa sariling palad upang pigilan ang panginginig na dulot ng matinding galit. Naiwan ko po sa garden ni Ma'am Catalina, Inay. Sumakit po kasi ang tagiliran ko, kaya nagmadali akong umuwi. Pabulong na sagot ni Solana. Ang kanyang boses ay patag. Walang emosyon. Tila isang sirang plaka. Tamad. Palibhasa ay puro arte ang alam mo. Sige, pumasok ka na sa kusina at maghugas ng mga pinagkainan. Huwag kang magkakamaling magpahinga hanggat hindi tapos ang lahat. Singal ng matanda bago bumalik sa panonood ng telebisyon. Lumakad si Solana patungo sa kusina. Sa bawat hakbang, nararamdaman niya ang kawalan sa kanyang kanang bahagi. Ang kidney na dapat ay nandoon, na kinuha ng walang pahintulot, ay tila isang multong sumasariwa sa kanyang isipan. Kinuha niya ang esponga at nagsimulang maghugas ng pinggan. Ang tunog ng agos ng tubig mula sa gripo ay tila isang malungkot na iyak sa gitna ng kanyang katahimikan. Habang kuskos ng kuskos, naalala ni Solana ang card ni Jomari. Nakaipit iyon sa loob ng kanyang bra, malapit sa kanyang puso. Iyon na lamang ang tanging alas na hawak niya. Alam niyang kailangan niyang kumilos ng mabilis, ngunit kailangan niyang maging kasing ingat ng isang magnanakaw sa sarili niyang bahay. Nang masiguro niyang abala si Aling Amalia sa panonood, mabilis na pumasok si Solana sa banyo at ikinandado ang pinto. Inilabas niya ang maliit na card. Ang mga daliri niya ay nanginginig habang pinipindot ang mga numero sa kanyang lumang cellphone. Jomari, si Solana ito. Simula niya, ang kanyang boses ay halos hindi marinig dahil sa takot na baka may nakikinig sa labas. Totoo ang hinala mo, hindi appendicitis ang kinuha sa akin. At si Mateo, kinuha nila ang atay ni Mateo. Narinig ni Solana ang marahas na paghinga ni Jomari sa kabilang linya. Diyos ko, Solana, sigurado ka ba sa sinasabi mo? Napakabigat na paratang niyan. Narinig ko silang nag-uusap, Jomari. Si Nando at ang babaeng si Catalina. Ibinenta nila kami. Kailangan ko ng tulong mo.
Parang awa mo na. Pagsusuma mo niya, ang kanyang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay dahan-dahang pumatak sa sahig ng banyo. Makinig ka sa akin, Solana. Seryoso ang boses ni Jomri. Huwag kang magpapakita ng anumang pagbabago sa kilos mo. Kailangan nating kumuha ng ebidensya. Mayroon bang mga dokumentong nakatago sa bahay niyo? Anumang papeles mula sa ospital? O mga resibo ng malalaking halaga ng pera? Naalala ni Solana ang bag na dala ng lalaking nakabarong at ang mga bundle ng pera sa kwarto ni Aling Amalia. Meron, Jomari. May mga dokumentong laging itinatago ni Inay sa loob ng kanyang cabinet. Pero laging nakakandado ang kwarto niya. Gawan mo ng paraan na makapasok doon, Solana. Pero tandaan mo, ang kaligtasan mo ang una sa lahat. Kapag nakuha mo ang mga papeles, tumawag ka agad sa akin. Sisiguraduhin kong pagbabayaran nila ang lahat ng ito. Ibinaba ni Solana ang telepono at mabilis na pinunasan ang kanyang mga mata. Tumingin siya sa salamin. Ang babaeng nakikita niya ay hindi na ang Solana na biktima. Ang mga mata niya ngayon ay may ningas ng katarungan na hindi kayang patayin ng anumang takot. Paglabas niya ng banyo, saktong dumaan si Nando. Ang bango nito ay tila lason sa pangamoy ni Solana. Ngumiti si Nando sa kanya. Isang ngangiting dati ay nagpapakilig sa kanya, ngunit ngayon ay nagdudulot ng matinding pagkasuka. Bakit ang tagal mo sa banyo, asawa ko? May problema ba? Tanong ni Nando habang sinusubukang hawakan ang balikat ni Solana. Mabilis na umiwas si Solana. Kunwari ay inaayos ang kanyang buhok. Wala, Nando. Masakit lang ang tiyan ko. Magluluto na ako ng hapunan. Habang naglalakad palayo si Nando, hindi nito alam na ang bawat galaw niya ay sinusundan na ng mga matang puno ng paghatol. Alam ni Solana na ang laban na ito ay hindi matatapos sa isang gabi. Ito ay isang mahaba at madugong proseso ng pagbabaklas sa mga kasinungalingang bumabalot sa kanyang buhay. Isang tanong ang nanatiling nakaukit sa kanyang isipan habang hawak ang kutsilyo para sa paghiwa ng mga sangkap. Paano mo titingnan ng isang tao bilang asawa kung ang bawat halik niya ay amoy ng dugo ng sarili mong anak? Ang tiwala ay para lamang sa mga mahihina, Solana. Kaya huwag kang magtataka kung bakit ang bawat sulok ng bahay na ito ay may lihim na hindi mo kayang unawain. Ang boses ni Aling Amalia ay tila isang sumpa na paulit-ulit na naririnig ni Solana habang dahan-dahan niyang itinutulak ang pinto ng kwarto ng matanda. Malalim na ang gabi at ang tanging tunog sa loob ng bahay ay ang malakas at regular na hilab ng pagtulog ni Nando mula sa kabilang kwarto. Isang mahimbing na tulog ng isang taong walang konsensya. Si Aling Amalia naman ay nasa banyo, naliligo ng matagal, isang ritual na madalas nitong gawin bago matulog, upang mapanatili ang kanyang kunwaring kakinisan. Nanginginig ang bawat kalamnan ni Solana habang hawak niya ang isang maliit na flashlight. Ang hapdi sa kanyang tagiliran ay tila isang babala. Kumikirot sa bawat malalim na paghinga, ngunit ang galit na nag-aapoy sa kanyang puso ay mas matindi kaysa sa anumang pisikal na sakit. Sa ilalim ng andap-andap na liwanag, nakita niya ang antigong cabinet na gawa sa nara. Alam niyang naroon ang lahat. Naroon ang mga papeles na magpapatunay na ang kanyang buhay at ang buhay ni Mateo ay naging barya lamang sa mga kamay ng mga halimaw na ito. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang lumapit sa nakasabit na susi sa gilid ng table ni Aling Amalia. Ang lamig ng metal ay tila gumuhit hanggang sa kanyang buto. Sa bawat segundo, ang kanyang pandinig ay nakatuon sa tunog ng bumubuhos na tubig mula sa banyo. Kapag huminto yon, kailangang wala na siya roon. Dahan-dahan niyang ipinasok ang susi sa kandado ng cabinet. Ang tunog ng pagpihit niyon ay tila isang malakas na pagsabog sa gitna ng katahimikan ng gabi. Dahilan upang mapahinto si Solana at pigilin ang kanyang hininga. Nang masiguro niyang hindi nagising ang sinuman, dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng cabinet.
Sa loob, nakita niya ang mga envelope na kulay kape. Binuklat niya ang isa. Ang kanyang mga mata ay nanlaki nang makita ang isang medical record mula sa St. Jude General Hospital. Ngunit hindi ito para sa appendicitis. Nakasulat doon sa malalaking titik. Organ donor. Kidney. Left. Subject. Solana Roxas. Sa tabi nito ay isa pang folder, mas manipis, na may pangalan ni Mateo. Isang certificate ng paglilipat ng organ para sa isang private client na nagngangalang Catalina. Ang mundo ni Solana ay tila dahan-dahang nagigiba. Kahit alam na niya ang katotohanan, ang makita ang ebidensya sa papel ay tila muling pagpatay sa kanyang anak sa harap ng kanyang mga mata. 5 milyong piso. Iyon ang halagang nakasulat sa resibong nakalakip sa folder. Isang halagang sapat na upang bayaran ang lahat ng utang sa sugal ni Nando at bigyan si Aling Amalia ng buhay reyna na laging nitong inaasam. Biglang huminto ang tunog ng tubig mula sa banyo. Ang bawat pintig ng puso ni Solana ay tila isang martilyo na bumubugbog sa kanyang dibdib. Mabilis niyang kinuha ang kanyang lumang cellphone at sinimulang litratuhan ang bawat pahina. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang pawis ay tumatulo mula sa kanyang noo patungo sa screen ng telepono. Bilisan mo, Solana. Bilisan mo. Ang bulong niya sa kanyang sarili habang ang bawat segundo ay tila isang oras na lumilipas. Narinig niya ang tunog ng pagpihit ng doorknob ng banyo. Mabilis na ibinalik ni Solana ang mga papeles, isinarado ang cabinet, at dahan-dahang inilagay ang susi sa pinanggalingan nito. Wala siyang oras upang lumabas sa pinto. Mabilis siyang gumapang patungo sa madilim na sulok sa likod ng malaking kurtina ng bintana. Ang kanyang katawan ay pilit na pinagkakasya sa maliit na espasyo habang tinitiis ang matinding kirot sa kanyang tahi. Bumukas ang pinto ng kwarto at pumasok si Aling Amalia, balot ng isang kulay rosas na bathrobe. Ang matanda ay huminto sa gitna ng kwarto, tila may nararamdamang hindi tama. Tumingin ito sa paligid. Ang mga mata ay naniningkit habang sinusuri ang bawat gamit. Lumapit si Aling Amalia sa cabinet at hinaplos ang ibabaw niyon. Sino ang narito? Ang malamig na tanong ng matanda. Ang kanyang boses ay tila isang ahas na naghahanap ng biktima sa dilim. Si Solana ay nanatiling hindi gumagalaw. Kahit ang kanyang hininga ay pinigil niya. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa telon ng kurtina, habang ang bawat segundo ay tila isang hatol ng kamatayan. Sa kanyang isipan, isang imahe lamang ang kanyang nakikita, ang malamig na mukha ni Mateo sa kabaong. Iyon ang nagbigay sa kanya ng lakas upang huwag manginig, upang huwag maglabas ng anumang tunog. Huminga ng malalim si Aling Amalia at naupo sa harap ng kanyang vanity mirror. Sinimulan nitong suklayin ang kanyang buhok habang nakatingin sa sariling refleksyon. Isang ngiting nakakatakot ang dahan-dahang sumilay sa mga labiin nito. Hindi ka makakatakas, Solana. Kahit saang sulok ka magtago, ang anino ng pamilyang ito ang papatay sa iyo. Naiwan ang tanong na nakabitin sa hangin habang si Solana ay nananatiling nakakubli sa dilim. Paano mo lalabanan ang isang kalaban na alam ang bawat galaw mo bago mo pa ito gawin? At hanggang kailan kayang tiisin ng isang ina ang makasama sa iisang bubong ang mga taong kumuha ng lahat sa kanya, habang ang ebidensya ng kanilang kasalanan ay nasa loob na ng kanyang telepono? Hindi ka pwedeng mamatay dito sa dilim, Solana. Dahil kung bibigay ka ngayon, sino na lang ang sisigaw para sa katarungan ng anak mo? Ang bulong na yon sa loob ng isipan ni Solana ay tila isang malamig na haplos na nagpapatatag sa kanyang nanginginig na kalamnan. Habang nakakubli sa likod ng makapal na kurtina sa kwarto ni Aling Amalia, bawat hininga niya ay tila isang dambuhalang ingay sa gitna ng nakatutuling na katahimikan. Sa harap ng vanity mirror, nakita niya ang refleksyon ng kanyang biyenan na dahan-dahang nagpapahid ng mamahaling night cream sa mukha.
Isang kremang alam ni Solana na binili mula sa dugo ni Mateo. Ang bawat haplos ng matanda sa sariling balat ay tila paglapastangan sa alaala ng batang pumanaw. Naramdaman ni Solana ang isang malakas na pintig sa kanyang tagiliran. Ang sugat mula sa ninakaw na bato ay tila nagre-rebelde, kumikirot ng may kasamang init na tila gustong pumunit sa mga tahi. Napakagatlabi siya ng mariin hanggang sa malasahan niya ang pait ng sariling dugo. Pinipigilan ang anumang ungol na maaring maging mitya ng kanyang katapusan. Nang sa wakas ay tumayo si Aling Amalia at lumabas ng kwarto upang tingnan kung nakasara ang gate, mabilis na lumabas si Solana mula sa kanyang pinagtataguan. Ang kanyang mga hakbang ay kasing gaan ng isang anino. Mabilis siyang nakabalik sa kusina. Kinuha ang isang basong tubig at uminom ng mabilis habang ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagwawala sa loob ng kanyang dibdib. Saktong pagpasok ni Aling Amalia sa kusina, nakita nito si Solana na tila bagong gising lamang at humihigop ng tubig. Ang matalas na tingin ng matanda ay tila isang x-ray na sinusuri ang bawat anggulo ng mukha ni Solana. Bakit ka gising pa? Akala ko ba ay pinatulog na kita dahil sa dami ng labada mo bukas? Ang tanong ni Aling Amalia. Ang boses ay puno ng hinala. Nauhaw po ako, inay. Pasensya na po kung naistorbo ko kayo. Mahinahon at puno ng pagkukunwaring sagot ni Solana. Yumuko siya, ang tipikal na posisyon ng isang asawang sunod-sunuran upang hindi makita ng matanda ang ningas ng galit sa kanyang mga mata. Bumalik ka na sa kwarto mo at huwag kang pakalat-kalat sa gabi. Baka kung ano pa ang makita mo na hindi mo dapat malaman. Pagbabanta ng matanda bago tumalikod. Pagbalik sa kanyang maliit at mainit na silid, mabilis na kinuha ni Solana ang kanyang cellphone sa ilalim ng unan. Ang mga kamay niya ay nanginginig habang pinipindot ang send sa mga litratong kinuha niya kanina patungo sa email ni Jomari. Ang bawat porsyento ng loading bar sa screen ay tila isang habambuhay na paghihintay. Nang lumabas ang salitang send, pakiramdam ni Solana ay nabawasan ng 1 toneladang bigat ang kanyang balikat. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang lahat. Kinabukasan, habang si Solana ay nagluluto ng almusal, narinig niya ang malakas na sigaw ni Nando mula sa sala. Solana, nasaan ang cellphone ko? Bakit hindi ko mahanap? Pumasok si Nando sa kusina. Ang muka ay namumula sa galit at puyat. Hinablot niya ang braso ni Solana. Saktong doon sa bahaging may pasa mula sa pagkakahampas ni Aling Amalia noong nakaraang araw. Napangiwi si Solana sa sakit, ngunit hindi siya kumalas. Hindi ko po alam, Nando. Baka naiwan mo sa kotse mo kagabi. Sagot ni Solana, pilit na pinapanatili ang katatagan ng boses. Huwag kang magsisinungaling sa akin. Alam kong pinakialaman mo ang mga gamit ko. Akma siyang sasampalin ni Nando nang biglang tumunog ang telepono sa bulsa ng jacket ni Nando na nakasabit sa upuan. Isang malakas na ringtone na tila isang hudyat ng bagong panganib. Kinuha ni Nando ang telepono at sinagot ang tawag. Ang kanyang mukha ay biglang namutla. Ano? Paanong nangyari iyon? Sigurado ba kayo? Lumingon si Nando kay Solana. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at kalituhan. Ibinaba niya ang telepono at mabilis na kinuha ang kanyang susi ng sasakyan. Inay, kailangang umalis tayo ngayon din. Ang doktor sa St. Jude. Natagpo ang patay sa loob ng kanyang opisina. Ang balitang yon ay tila isang kulog na yumanig sa buong bahay. Natigilan si Solana. Ang kutsarang hawak niya ay nahulog sa sahig. Lumikha ng isang malungkot na tunog na tila isang hudyat ng mas malaki pang gulo. Ang tanging saksi na maaaring magsalita ay wala na. Habang nagmamadaling lumabas sina Nando at Aling Amalia, naiwan si Solana sa gitna ng kusina. Ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa kanya. Isang tanong ang paulit-ulit na humahabol sa kanyang isipan.
Sino ang pumatay sa doktor? Ito ba ay utos ni Nando upang burahin ang bakas? O may iba pang puwersang mas makapangyarihan ang ayaw lumabas ang katotohanan? At ang pinakamahalagang tanong na nagpapakaba kay Solana, ligtas ba si Jomari sa laban na ito? Walang halaga ang buhay ng isang taong naging kasangkapan lang sa kasamaan. Solana, kapag tapos na silang gamitin, itatapon na lang sila na parang basurang kailangang sunugin. Ang mga salitang iyon ay hindi nagmula kay Nando o kay Aling Amalia. Iyon ang mga salitang naglalaro sa isipan ni Solana habang nakatitig siya sa labas ng bintana. Pinapanood ang pagdating ng isang marangyang itim na sasakyan sa tapat ng kanilang maliit na gate. Hindi na kailangang hulaan ni Solana kung sino ang sakay niyon. Ang amoy ng kapangyarihan at kasalanan ay tila dumarating bago pa man bumukas ang pinto ng sasakyan. Bumaba si Catalina. Suot nito ang isang puting bestida na tila sumisimbolo ng kalinisan, isang kabaligtaran ng madilim niyang pagkatao. Ang kanyang bawat galaw ay puno ng kumpiyansa. Ang kanyang balat ay tila kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw, isang kakinisan na alam ni Solana na nagmula sa mga gamot at operasyong binayaran ng dugo ng kanyang pamilya. Maghanda ka, Solana. Nandyan na ang ating panauhin. Siguraduhin mong maayos ang pagsisilbi mo kung ayaw mong makatikim sa akin. Sigaw ni Aling Amalia habang nagmamadaling ayusin ang kanyang sarili. Pumasok si Catalina sa loob ng bahay na tila ba siya ang may-ari niyon. Ang kanyang mga mata ay gumala sa bawat sulok ng sala. May bakas ng pangungutya sa mga labi. Nang dumapo ang kanyang tingin kay Solana, isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. So, ito pala ang asawa mo, Nando? Ang tanong ni Catalina. Ang boses ay parang haplos ng seda na may nakatagong lason. Masyado siyang maputla. Mukhang hindi niyo siya pinapakain ng maayos. Pagpasensyahan mo na siya, Catalina. Masyado lang siyang nagdadalamhati sa pagkawala ng anak namin. Sagot ni Nando. Ang kanyang boses ay puno ng paglalambing na hindi kailanman narinig ni Solana. Lumapit si Nando kay Catalina at walang pakundangan na hinawakan ang kamay nito sa harap ni Solana. Nararamdaman ni Solana ang matinding hapdi sa kanyang tagiliran. Tila ba ang kidney na nasa loob ng katawan ni Catalina ay nagre-rebelde, pilit na kumakawala upang bumalik sa tunay nitong may-ari. Ang bawat tibok ng puso ni Solana ay tila isang pagsasabog ng galit, ngunit pinanatili niyang nakayuko ang kanyang ulo. Inilapag niya ang tray ng kape sa harap ng dalawa. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa kagustuhang isampal ang mainit na likido sa mukha ng babaeng pumatay sa kanyang anak. Salamat, Solana, sabi ni Catalina. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso sa mga mata ni Solana. Alam mo, napakalaki ng utang na loob ko sa pamilyang ito. Kung hindi dahil sa inyo, baka wala na ako rito ngayon. Kaya naman, bilang pasasalamat, bibigyan ko kayo ng pagkakataong makaalis sa hirap. Nando, sabihin mo na sa kanya ang plano. Lumingon si Nando kay Solana. Ang kanyang mukha ay seryoso. Solana, mag-eempake tayo. Lilipat tayo sa isang kondo na ibinigay ni Catalina sa atin. Doon ay hindi mo na kailangang maglaba para sa ibang tao. Magiging maayos na ang buhay natin. Isang bitag. Alam ni Solana na ito ay isang paraan upang mas lalo siyang makontrol, upang mailayo siya sa anumang tulong na maaaring makuha niya sa labas. Ang paglipat sa kondo ay nangangahulugan ng pagiging bilanggo sa isang gintong hawla kung saan si Catalina ang may hawak ng susi. Nabalik lamang ang diwa ni Solana nang mag-vibrate ang kanyang cellphone sa loob ng kanyang bulsa. Isang text mula kay Jomari. Nalaman ko ang tungkol sa doktor. Hindi ito aksidente. Solana, kailangan mong lumabas ng bahay na yan ngayon din. May ebidensya akong nahanap na mag-uugnay kay Catalina sa pagkamatay ni Dr. Reyes. Mapanganib na ang sitwasyon mo. Ang bawat salita ni Jomari
ay tila isang babala ng paparating na bagyo. Tumingin si Solana kay Catalina, nakasalukuyang humihigop ng kape nang may kakinisan. Sa likod ng magandang mukhang iyon ay isang halimaw na handang pumatay upang mapanatili ang kanyang lihim. Bakit parang natulala ka, Solana? Hindi ka ba masaya na magkakaroon ka na ng marangyang buhay? Tanong ni Aling Amalia. Ang kanyang boses ay may halong banta. Masaya po, inay. Nagulat lang po ako. Pabulong na sagot ni Solana. Yumuko siya muli. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang isipan ay mabilis nang nagpaplano. Kailangan niyang makalabas. Kailangan niyang makipagkita kay Jomari. Habang nagtatawanan ng tatlo sa sala, dahan-dahang umatras si Solana patungo sa kusina. Ang bawat hakbang niya ay tila paglalakad sa isang manipis na lubid sa ibabaw ng bangin. Alam niyang sa oras na malaman nilang alam niya ang lahat, hindi na siya sisikatan ng araw. Isang tanong ang nanatiling nakaukit sa kanyang puso habang hinahawakan ang pintuan sa likod. Hanggang kailan mo kayang magpanggap na bulag? Kung ang bawat hininga mo ay paalala ng isang buhay na ninakaw at isang katarungang pilit na pinapatay. Huwag mong subukang tumakas, Solana, dahil sa oras na gawin mo iyon, hindi lang ang buhay mo ang mawawala, kundi pati na rin ang huling bakas ng alaala ni Mateo sa mundong ito. Ang tinig ni Aling Amalia ay parang isang malamig na bulong mula sa impyerno habang nakatayo ito sa pintuan ng kwarto ni Solana. Pinapanood ng matanda ang bawat paggalaw ni Solana na kasalukuyang nag-iimpake ng kanyang mga manipis na damit sa isang lumang bag. Ang bawat tupi ng tela ay tila may kasamang bigat ng 1,000 bato. Sa labas, naririnig ang malakas na tawanan ni Nando at Catalina habang nagdiriwang sila sa pamamagitan ng mamahaling wine. Ang tunog ng pag-uumpugan ng mga baso ay tila mga martilyong pumupukpok sa bungo ni Solana. Opo, inay. Nag-aayos lang po ako para sa paglipat natin bukas. Pabulong na sagot ni Solana. Pinilit niyang huwag manginig ang kanyang mga kamay. Sa loob ng kanyang bulsa, ang cellphone ay muling nag-vibrate. Alam niyang si Jomari iyon, naghihintay sa kanto ng madilim na eskinita. Naghihintay na mailigtas siya mula sa mga demonyong ito. Mabuti naman at nakakaintindi ka na, sabi ni Aling Amalia bago tuluyang isara ang pinto. Narinig ni Solana ang paglakad palayo ng matanda. Ang tunog ng tsinelas nito sa sahig ay tila isang timer na nagbibilang ng nalalabi niyang oras. Dahan-dahang binuksan ni Solana ang bintana ng kanyang kwarto. Ang hapdi sa kanyang tagiliran ay tila isang babala. Kumikirot ng matindi sa bawat pag-unat niya ng katawan. Ngunit hindi niya ito inalintana. Kinuha niya ang maliit na gulong ng toy car ni Mateo, ang tanging alaala na hindi niya iiwan sa bahay na ito, at isinilid sa kanyang bulsa. Isang huling tingin sa silid na naging saksi ng kanyang mga luha, at dahan-dahan siyang lumabas patungo sa bubungan ng kusina. Ang bawat pagtapak niya sa yero ay lumilikha ng mahinang tunog ng pagyuko ng metal. Isang tunog na tila sumasabog sa kanyang pandinig dahil sa sobrang kaba. Nang makarating siya sa dulo, tumalon siya patungo sa madilim na eskinita. Ang pagtama ng kanyang mga paa sa semento ay nagdulot ng isang matalim na kirot sa kanyang tahi, dahilan upang mapaluhod siya at mapakapit sa pader. Mateo, gabayan mo si nanay. Ang bulong niya sa gitna ng kadiliman. Mabilis siyang tumayo at nagsimulang tumakbo. Kahit ang bawat hakbang ay tila isang kutsilyong humihiwa sa kanyang laman. Ang pawis ay tumatulo sa kanyang mga mata, ngunit hindi siya tumigil. Nang makarating siya sa kanto, nakita niya ang isang lumang sasakyan na nakaparada sa ilalim ng isang pundidong ilaw. Bumukas ang pinto at lumabas si Jomari. Solana! Salamat sa Diyos! Nakalabas ka! Mabilis na sabi ni Jomari habang inaalalayan siyang makapasok sa loob ng sasakyan. Agad na pinaandar ni Jomari ang makina at mabilis silang lumayo sa lugar na yon. Habang hinihingal,
Napasandal si Solana sa upuan. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang bumitaw sa pagkakahawak sa kanyang bag. Tumingin siya kay Jomari na ang muka ay puno ng tensyon habang nakatingin sa rearview mirror. Jomari, nasaan na tayo pupunta? Siguradong hahanapin nila ako. Ang tanong ni Solana. Ang boses ay puno ng takot. Dadalhin kita sa isang ligtas na lugar, malayo sa koneksyon ni Catalina. Pero Solana, may kailangan kang malaman. Seryosong sabi ni Jomari. Kinuha niya ang isang makapal na envelope mula sa backseat at ibinigay ito kay Solana. Hindi lang ang doktor ang pinatay nila. Ang record ni Mateo sa ospital, sinubukan nilang sunugin ang lahat. Pero may isang nurse na nakakuha ng kopya ng tunog ng heartbeat ni Mateo bago siya pumanaw. At may isa pang mas malaking diskubre. Binuksan ni Solana ang envelope. Sa loob ay may isang litrato ng isang dokumento, isang insurance policy. Ang nakasaad doon ay nagpatigil sa pintig ng puso ni Solana. Isang life insurance policy para kay Mateo na kinuha ni Nando 1 buwan bago ang accident ng bata. Ang beneficiary, si Nando at si Catalina. Naramdaman ni Solana ang isang matinding lamig na bumabalot sa kanyang buong pagkatao. Hindi lamang organo ang kinuha nila. Pinagplanuhan nila ang kamatayan ng kanyang anak para sa pera ng insurance. Ang bawat gamot na ibinigay kay Mateo, ang bawat oras na sinabi nilang ginagawa nila ang lahat, ay isa palang dahan-dahang pagpatay. Mga hayop. Ang tanging lumabas sa bibig ni Solana. Ang kanyang mga luha ay hindi na patak, kundi isang agos ng puot na tila gustong manunog ng lahat. Biglang may napansin si Jomari sa salamin. Isang itim na sasakyan ang mabilis na sumusunod sa kanila. Ang mga headlight nito ay tila mga mata ng isang lobo na naghahanap ng biktima sa dilim. Hinahabol tayo nila, Solana. Kumapit ka ng mahigpit. Sigaw ni Jomari habang binibilisan ang takbo ng sasakyan. Ang sasakyan sa likuran ay bumusina ng malakas. Isang tunog na puno ng banta at kapangyarihan. Nakita ni Solana mula sa bintana ang mukha ni Nando sa driver's seat ng kabilang sasakyan. Ang mukha nito ay hindi na ang mukha ng kanyang asawa, kundi isang halimaw na handang pumatay upang hindi mabunyag ang katotohanan. Paano ka tatakas sa isang taong handang pumatay ng sariling dugo para sa pera? At sa gitna ng mabilis na takbo ng sasakyan, isang tanong ang nanatiling nakabitin sa hangin. Magagawa bang iligtas ni Jomari si Solana? O ang gabi na ito ang magiging huling saksi sa katarungang pilit nilang ipinaglalaban? Hindi mo ako matatakasan, Solana. Sa akin ka lang, at sa akin lang ang bawat hininga mo dahil ako ang bumuhay sa iyo. Ang boses ni Nando na nanggagaling sa kabilang sasakyan ay tila isang sumpa na humahabol sa gitna ng katahimikan ng gabi. Ang mga headlight ng itim na sasakyan ni Nando ay tila mga nanlilisik na mata ng isang lobo, paulit-ulit na tumatama sa rearview mirror ni Jomari. Nagdudulot ng nakasisilaw na liwanag na tila gustong bulagin ang kanilang pag-asa. Sa loob ng sasakyan, ang bawat hininga ni Solana ay isang pakikibaka. Nararamdaman niya ang init ng malapot na likido sa kanyang tagiliran. Ang kanyang tahi ay nagsisimula ng bumuka dahil sa tensyon at mabilis na pagkilos. Ngunit sa halip na sumuko sa sakit, mas lalong hinigpitan ni Solana ang hawak sa envelope na naglalaman ng insurance policy ni Mateo. Ang bawat salitang nabasa niya roon ay tila isang bagong tahi sa kanyang puso, isang tahi na gawa sa puot at katarungan. Jomari, huwag kang hihinto. Pakiusap, huwag kang hihinto. Ang bulong ni Solana, ang kanyang boses ay tila isang tuyong kaluskos sa gitna ng ugong ng makina. Hindi ako hihinto, Solana. Kumapit ka lang. Sagot ni Jomari habang mabilis na pinihit ang manibela upang iwasan ang pagbangga ng sasakyan ni Nando. Ang mga gulong ay dumaing sa ibabaw ng mainit na aspalto. Lumilikha ng isang matalim na alingaw-ngaw na tila isang iyak ng katarungan sa gitna ng madilim na kalsada.
Biglang hinarangan ni Nando ang kanilang daan sa isang makitid na tulay, dahilan upang mapilitang huminto si Jomari. Ang tunog ng pagpreno ay tila isang huling hininga bago ang isang malaking pagsabog. Bumaba si Nando mula sa kanyang sasakyan, ang muka ay punong-puno ng galit at kasamaan. Lumapit siya sa bintana ni Solana at marahas itong kinatok. Bumaba ka riyan, Solana. Huwag mong sayangin ang pasensya ko. Akala mo ba ay ililigtas ka ng abogadong ito? Utang mo sa akin ang buhay mo. Kung hindi dahil sa pamilya ko, mamatay ka na sa gutom. Ang sigaw ni Nando, ang kanyang mga laway, ay tumatalsik sa salamin ng bintana. Dahan-dahang ibinaba ni Solana ang bintana. Sa unang pagkakataon, hindi siya umiwas ng tingin. Tinitigan niya si Nando ng diretso sa mga mata. Mga matang dati ay puno ng paghanga. Ngunit ngayon ay puno na ng pagkasuklam. Utang na loob? Ang tanong ni Solana, ang kanyang boses ay malamig pa sa simoy ng hangin sa hating gabi. Ilang milyong piso ba ang halaga ng buhay ni Mateo, Nando? Magkano ba ang kinita mo sa insurance ng anak mo habang hinahayaan mo siyang mamatay sa kamay ng mga doktor na binayaran niyo? Natigilan si Nando. Ang kanyang mukha ay panandali ang kinakitaan ng takot bago muling napalitan ng isang mapang-uyam na ngiti. Wala kang ebidensya, Solana. Sino ang paniniwalaan nila? Isang baliw na inang hindi matanggap ang pagkamatay ng anak o isang amang nagdadalamhati? Bumalik ka na sa bahay kung ayaw mong kaladkarin kita sa harap ng maraming tao. Hindi na ako babalik, Nando, sabi ni Solana habang itinaas ang envelope. Dahil ang bawat sentimo na kinuha mo sa buhay ni Mateo ang magiging pambili ng rehas na magkukulong sa iyo habang buhay. Akma pang susugod si Nando nang biglang mapuno ng asul at pulang liwanag ang paligid. Ang tunog ng mga sirena ay dahan-dahang lumapit, tila isang hukbo ng katarungan na dumarating sa tamang oras. Inalalayan ni Jomari si Solana na lumabas ng sasakyan habang ang mga pulis ay mabilis na pinalibutan si Nando. Tumingin si Solana sa langit. Sa gitna ng kadiliman, tila may isang bituin na kumislap ng mas maliwanag. Isang paalala na ang laban na ito ay hindi lamang para sa kanya, kundi para sa anak na ninakawan ng kinabukasan. Habang ina-assemble ang mga ebidensya, alam ni Solana na ang tunay na bagyo ay nagsisimula pa lamang, ngunit sa pagkakataong ito, siya na ang magiging hangin na wawasak sa lahat ng kasinungalingan ng pamilya Roxas. Nabalik lamang ang diwa ni Solana nang marinig ang huling banta ni Nando bago ito isakay sa patrol car. Hindi pa tapos ito, Solana. Hindi mo alam ang kapangyarihan ni Catalina. Papatayin ka nila bago ka makarating sa korte. Ang banta na yun ay tila isang malamig na karayom na tumusok sa kanyang balat. Ngunit sa halip na matakot, mas lalong naging matibay ang kanyang loob. Ang laban para kay Mateo ay opisyal nang nagsimula. Wala siyang alam kundi ang mag-imbento ng mga kwento. Ang manugang kong yan ay nawala sa katinuan simula nang mamatay ang apo ko at ngayon ay dinadamay niya ang dangal ng pamilya Roxas para sa pera. Ang boses ni Aling Amalia ay umalingaw-ngaw sa loob ng bulwagan ng korte, puno ng drama at kunwaring pait. Nakasuot ang matanda ng itim na damit, may hawak na panyo at panakanakang nagpupunas ng mga matang tuyot naman sa luha. Sa harap ng maraming tao at sa ilalim ng matalas na tingin ng hukom, pilit niyang ipinipinta si Solana bilang isang baliw at iresponsableng ina. Sa tabi niya, si Nando ay nakayuko. Nagpapanggap na isang amang durog ang puso, habang si Catalina ay nakaupo sa likuran, kampante at nakasuot ng malalaking sunglasses upang itago ang kanyang mapanuring mga mata. Sa kabilang panig, nakaupo si Solana. Ang kanyang katawan ay payat, ang kanyang mukha ay hapis, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nakakikitaan ng takot. Nakapatong ang kanyang mga kamay sa ibabaw ng lamesa,
mahigpit na nakahawak sa maliit na gulong ng toy car ni Mateo sa loob ng kanyang bulsa. Nararamdaman niya ang matalim na kirot sa kanyang tagiliran. Isang hapdi na tila sumasabay sa bawat pintig ng galit sa kanyang dibdib. Sa bawat salitang kasinungalingan na lumalabas sa bibig ni Aling Amalia, tila ba muling nilalapastangan ang bangkay ni Mateo. Mawalang galang na po, Your Honor. Tumayo si Jomari, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may talim na tila isang bagong hasang patalim. Ang akusasyon ng kampo ng depensa na nawala sa katinuan ng aking kliyente ay isang desperadong hakbang upang itago ang katotohanan. Ngunit ang katotohanan ay hindi nakukuha sa drama, kundi sa siyensya at ebidensya. Inilabas ni Jomari ang isang asul na folder. Narito ang resulta ng DNA test na isinagawa sa ilalim ng utos ng korte. Ang kidney na kasalukuyang nasa loob ng katawan ni Miss Catalina, ito ay may 79.7% match sa DNA ni Mrs. Solana Roxas. At ang bahagi ng atay na inilipat sa anak ni Miss Catalina, ito ay napatunayang nagmula sa yumaong si Mateo Roxas. Nagkaroon ng bulungan sa loob ng korte na tila isang maugong na hangin bago ang bagyo. Nakita ni Solana ang biglang paninigas ng balikat ni Catalina. Ang kakinisan ng mukha ng babae ay biglang napalitan ng pamumutla. Hindi lang yan. Pagpapatuloy ni Jomari habang binubuksan ng isang digital recorder. Bago paslangin si Dr. Reyes, nagawa niyang mag-iwan ng isang sinumpaang pahayag sa isang lihim na server. Isang pag-amin na detalyadong naglalarawan kung paano siya binayaran ni Nando Roxas at Catalina para sadyang patayin ang bata at nakawin ang organo ng aking kliyente. Nang i-play ang recording, ang boses ng doktor ay nanginginig, puno ng pagsisisi at takot. Ang bawat salita ay tila isang kuko na kumakalmot sa konsensya ng mga nakikinig. Sa mga sandaling iyon, ang maskara ng pagiging biktima ni Aling Amalia ay tuluyang nalaglag. Ang matanda ay napasandal sa upuan. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel. Tumingin si Solana kay Nando. Ang lalaking dati niyang sinasamba ay hindi na makatingin sa kanya. Nakikita ni Solana ang panginginig ng mga kamay nito. Ang mga kamay na pumatay sa kanilang sariling anak para sa pera. Isang matinding pakiramdam ng pagkasuka ang bumalot kay Solana, ngunit nanatili siyang matatag. Ang desisyon ng korteng ito, simula ng hukom, ang boses ay puno ng awtoridad na tila isang hatol mula sa langit. Batay sa mga ebidensyang ipinakita, idinedeklara ang mga akusadong sina Nando Roxas, Amalia Roxas, at Catalina na guilty sa mga kasong murder, illegal organ trafficking at insurance fraud. Kayo ay hinahatulan ng reclusion perpetua o habambuhay na pagkabilanggo ng walang pagkakataon para sa parol. Ang malakas na tunog ng gavel na humampas sa kahoy ay tila isang hudyat ng paglaya para kay Solana. Sa gitna ng kaguluhan, habang pinaposas ang mga akusado, biglang napasigaw sa sakit si Catalina. Napahawak ito sa kanyang tiyan at dahan-dahang bumagsak sa sahig. Ang kanyang katawan ay nagsisimula ng mangisay, ang kanyang balat ay nagiging kulay lila. Ang katawan niya ay tuluyan ng itinatakwil ang organong ninakaw mula kay Solana. Isang buhay na karma na nagaganap sa harap ng lahat. Pinanood ni Solana si Aling Amalia na humahagulgol habang kinakaladkad ng mga pulis, sumisigaw pa rin ang tungkol sa utang na loob, na tila ba yun ay isang kalasag na magliligtas sa kanya. Tumingin si Solana kay Jomari, na dahan-dahang lumapit sa kanya at humawak sa kanyang balikat. Tapos na, Solana. Nakuha na natin ang katarungan. Mahinahong sabi ni Jomari. Tumayo si Solana. Ang kanyang mga binti ay nanginginig, ngunit ang kanyang dibdib ay magaan. Inilabas niya ang maliit na gulong ng toy car at hinalikan ito sa gitna ng bulwagan, habang ang anino ng mga kriminal ay dahan-dahang nawawala sa likod ng mga rehas.
Isang liwanag ang tila tumama sa mukha ni Solana. Ngunit sa kabila ng tagumpay, isang tanong ang nanatiling nakaukit sa kanyang diwa habang naglalakad siya palabas ng korte. Sapat na nga ba ang mga rehas at habambuhay na pagdurusa ng mga halimaw na ito para punan ang katahimikan ng isang maliit na kabaong sa sementeryo? Nabalik lamang ang kanyang atensyon nang marinig ang huling hikbi ni Nando mula sa malayo. Isang tunog ng pagsisisi na huli na para sa lahat. Ang katarungan ay nakamit, ngunit ang sugat sa puso ng isang ina ay mananatiling isang permanenteng marka ng kanyang paglalakbay. Ang liwanag ng papalubog na araw sa Manila Bay ay tila isang pintura ng ginto at kahel na humahalik sa ibabaw ng kalmadong dagat. Habang ang mga alon ay dahan-dahang humahampas sa mga bato, nararamdaman ni Solana ang malamig na simoy ng hangin na humahaplos sa kanyang mukha. Wala na ang amoy ng lason ng nakaraan. Wala na ang amoy ng disinfectant ng ospital na dati ay tila sumasakal sa kanyang bawat hininga. Isang taon na ang nakakalipas simula nang huling bumagsak ang gavel ng katarungan. Sa loob ng panahong iyon, ang buhay ni Solana ay hindi naging madali, ngunit ito ay naging kanya. Ang dating payat at laging nakayukong babae ay pinalitan na ng isang babaeng may matatag na tindig at payapang mukha. Ang peklat sa kanyang tagiliran ay naroon pa rin, isang permanenteng guhit ng sakit, ngunit hindi na ito kumikirot. Ito na ngayon ay nagsisilbing isang medalya ng kanyang katatagan. Sa harap ni Solana ay isang maliit na gusali na may nakasulat na Mateos Foundation, isang silungan para sa mga ina at anak. Gamit ang perang nakuha niya mula sa mga ari-arian ni Gina, Catalina at Nando bilang danyos, itinayo ni Solana ang pundasyong ito. Dito, ang mga biktima ng pang-aabuso at mga pamilyang walang pambayad sa ospital ay nakakahanap ng kakampi. Ang bawat batang ngumingiti sa loob ng gusaling iyon ay tila isang yakap mula kay Mateo na nararamdaman ni Solana sa kanyang puso. Tapos na ang huling meeting para sa araw na ito, Solana. Kailangan mo na ring magpahinga. Ang malumanay na boses ni Jomari ay pumutol sa kanyang pagmumuni-muni. Lumingon si Solana at ngumiti. Naroon si Jomari, bit-bit ang 2 baso ng malamig na tsa. Sa loob ng 1 taon, nanatili si Jomari sa tabi niya. Hindi bilang isang tagapagligtas, kundi bilang isang kaibigan na handang makinig. May lalim ang tingin ni Jomari, isang tinging puno ng paghanga, at marahil ng isang damdaming higit pa sa pagkakaibigan. Ngunit alam ni Jomari na si Solana ay kasalukuyan pang muling binubuo ang sarili. Salamat, Jomari. Salamat sa lahat, sabi ni Solana habang tinatanggap ang baso. Napatawad mo na ba sila, Solana? Ang tanong ni Jomari, isang tanong na matagal nang nakabitin sa hangin. Tumingin si Solana sa malayo, doon sa kung saan ang langit at dagat ay nagtatagpo. Ang pagpapatawad ay hindi para sa kanila, Jomari. Ang pagpapatawad ay para sa sarili ko, dahil hinayaan ko ang sarili kong mabulag ng maling akala ng pag-ibig. Tungkol naman sa kanila, ang rehas at ang bawat araw na kinakaharap nila sa loob ng bilangguan ay ang sagot ng tadhana. Hindi ko na kailangang magtanim ng galit, dahil ang galit ay isang laso na ako rin ang unti-unting papatayin. Nabalitaan ni Solana na si Catalina ay pumanaw na sa loob ng infirmary ang bilangguan dahil sa tuluyang pagkabigo ng kanyang katawan. Si Nando at Aling Amalia naman ay nananatiling nabubulok sa magkahiwalay na selda, tinalikuran ng mundo at kinamumuhian ng kapwa nila bilanggo. Ang kanilang hiya na dati ay pinakaiingatan ay naging isang dambuhalay na kahihiyang kailanman ay hindi na mabubura. Dahan-dahang inilabas ni Solana mula sa kanyang bulsa ang maliit na gulong ng toy car ni Mateo. Inilagay niya ito sa ibabaw ng isang malaking bato. Hinayaan na makuha ito ng susunod na malakas na alon.
Ang pagbitiw niya sa maliit na plastik na yon ay hindi nangangahulugan ng pagkalimot. Ito ay simbolo ng pagpapaubaya. Malaya ka na, Mateo, at malaya na rin si nanay. Ang bulong niya sa hangin. Habang naglalakad palayo si Solana kasabay ni Jomari, ang kanyang mga hakbang ay magaan at puno ng direksyon. Ang buhay ay puno ng mga sugat na tila hindi na maghihilom, ngunit sa bawat patak ng luha at bawat hapdi ng pagsubok, may isang lakas na umuusbong. Ang katarungan ay hindi lamang tungkol sa pagpaparusa sa mga masama, kundi tungkol sa paghahanap ng kapayapaan sa gitna ng bagyo. Ang araw ay tuluyan ng lumubog, ngunit sa puso ni Solana, isang bagong umaga ang nagsisimulang sumilay. Isang buhay na hindi na idinidikta ng utang na loob, kundi ng tunay na pagmamahal sa sarili at sa kapwa. Ang bawat alon na humahalik sa pampang ay tila isang bulong ng paglaya para kay Solana. Sa pagbitiw niya sa maliit na gulong ng laruan ni Mateo, hindi lamang siya nagpaalam sa sakit, kundi binuksan niya ang pinto para sa isang bagong simula kung saan ang kanyang halaga ay hindi na idinidikta ng ibang tao. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa inyong pagtitiyaga at pakikibahagi sa mahaba at madamdaming paglalakbay na ito hanggang sa huling sandali. Habang binubuo ko ang bawat salita sa kwentong ito, lalo na sa bahagi kung saan nanginginig ang mga kamay ni Solana habang binabasa ang insurance policy ni Mateo sa dilim, hindi ko mapigilang mapaluha. Tila naramdaman ko ang bawat pait at bigat ng pagtataksil na naranasan niya. Ang kwentong ito ay bunga ng malalim na pagninilay-nilay sa mga totoong hamon na kinakaharap ng maraming kababaihan. Mga bayaning madalas ay tahimik na nagdurusa, ngunit may taglay na pambihirang lakas upang bumangon. Ang maliit na gulong ng laruang kotse ni Mateo ay hindi lamang isang piraso ng plastik. Ito ang nagsilbing mitya na kahit ang pinakamaliit na alaala ay may sapat na lakas upang maging makina ng ating pagbabago. Ipinapaalala nito sa atin na kahit gaano pa kalubak ang daan, ang mahalaga ay patuloy tayong gumulong patungo sa liwanag ng katarungan at paghilom. Kung kayo ang nasa kalagayan ni Solana, pipiliin niyo rin bang palayain ang inyong puso sa huli? O mananatili kayo sa riles ng paghihiganti? Habang naririnig niyo ang aking tinig, nasaan ba kayo sa mga sandaling ito? Marahil ay nagluluto kayo para sa hapunan, nagtitiklop ng mga damit, o sadyang nagpapahinga matapos ang isang mapaghamong araw. Gusto kong malaman ang inyong kwento. Huwag kayong mag-atubiling iwanan ang inyong mga saloobin at damdamin sa comment section dahil narito ako upang makinig. Ang bawat like at share nyo ay malaking tulong upang mas marami pang mga pusong naghahanap ng pag-asa ang maabot ng kwentong ito. Dalangin ko ang inyong anahaw at malakas na kalooban upang harapin ang inyong sariling mga laban. Maging malaya kayo sa inyong sariling paraan at huwag hayaang nakawin ng sinuman ang inyong kapayapaan. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na pahina ng ating buhay. Pamagat ng kwento, ang ninakaw na pintig ng puso ni Mateo. Lahat ng mga tauhan at sitwasyon sa kwentong ito ay katang-isip lamang na nilikha para sa layuning libangan at upang maghatid ng positibong mensahe.